Past bedtime na. So, I'll just whisper. This is in regards sa rally na nangyari today. I mean, kanina. Because today is Monday. And it's 1:15 a.m. Hindi ako nakapag-rally. Una, kasi walang bantay yung mga bata. Hindi ko sila pwede isama. I don't know what will happen. And pangalawa, I was also bleeding. Kasi pag na-stress ako, nag-bleed ako. So, I'm still bleeding pa. Pangatlo, wala akong pera. Gusto ko sana man lang mamigay ng tubig, kain. Wala akong budget. But I was there in spirit. In spirit lang. I was always updated. I cared. And I have always been loud. Before the rally, before the election, I have always been loud in anyone's administration. And today, I also have something to say. Nepal ransacked, hindi naman ransacked, burned down the building of the government building na kinagagalitan nila because of corruption. And sa Indonesia ba yun? Nepal din, na sinugod nila yung bahay, tapos doon niransak nila yung mga gamit, binawi nila yung mga gamit. Pero ibang-iba sa nangyari dito sa Pilipinas. Kahit anong measure na mga share namin, kahit anong mga paalala yung mga share namin na ng ibang mga grupo, na huwag tayong magsimula ng gulo. Meron pa rin talagang magsisimula ng gulo. Gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na yung ating mga kapulisan ay kapwa Pilipino natin. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. It's just that they are on the wrong side. They are on the wrong side of the place. I mean, of the road. Nasa maling side lang sila. Ngayon, nakaposisyon. Pero parehas pa rin tayo lahat ng pinaglalaban. May mga gago talaga na pulis, yes. Pero, huwag natin lahatin. Let's not generalize. And let us not look at the police officers as a sign of government. Kasi yes, they might be working for the government, but they are also working to protect us. Now, kung ako sa mga pulis, sasali-san din kayo sa rally. Kung ako pulis ako, sasama ako sa rally. Pero, there will be consequences because after that, baka tanggalan sila ng ikinabubuhay nila. Walang gulong mangyayari kung walang nagsimula ng gulo. And I believe na merong nagsimula ng gulo kasi yung punto lang ng rallyista ay mag-voice out. Ang mga totoong rallyista na aktivista, hindi po sila nagaganyan. May mga 90s, nasisingitan lang sila ng mga, alam mo yun, ng mga mahilig mag-rage. Sa rage room po kayong mag-rage. Huwag sa mga bagay-bagay. Kung mag-rage man kayo ng ganyan, doon na lang po kayo sa bahay mismo ng mga diskaya, pasukin nyo. Huwag po yung kapwa Pilipino natin ng mga nagtatrabaho lang din. Kasi hindi nila kasalanan yan. Huwag tayong umabot sa punto na tayo yung magkakalaban. Hindi po tayo ang magkakalaban. Hindi po police, aktivista ang magkakalaban. Ginagawa lang nila yung trabaho nila at saka ginagawa lang silang pantakip, nagtatago sa likod ng mga pulis. Mga pulis lang ang sumalo sa galit ng mamamayan. Dapat nananagot yung mga tao na totoong may kasalanan. Sila ang ating kalaban. Silang dapat nating sugurin kung ano man.
It's just sad. Sad to see that we are the ones waging war to each other while they are there sitting, watching the television, eating good lunch and dinner, enjoying luxury. Tapos sila tong may kasalanan sa atin, pero tayo yung nag-aaway-away. Parang masakit lang sa dibdib. Hindi pinaglalaban ng mga aktivista, ng mga realista. Ay karapatan nyo rin. Kayo rin ang pinaglalaban. Kasama kayo sa pinaglalaban. Kaya dapat hindi kayo yung nag-aaway-away. Wala sanang magsisimula dapat ng gulo. Okay lang naman mag-speak out, mag-voice out, pero wag naman sana humantong sa sakitan ng ganun. Kasi hindi kayo yung magkalaban, be. Hindi kayo yung magkalaban. Ang tunay na kalaban, yung may mga kasalanan. Sila yung tunay na kalaban. Kung magsisira kayo ng mga traffic lights, sisirain niyo yung mga gamit ng syudad, gamit ng para lang kayong nag-vandalize ng taxi ng tao eh. Para nyo sinira at nakawan yung sarili nyong bayan. So, walk the talk lang. Walk the talk kung magnanako man kayo. O yung nakawan yung kapwa nyo side. Alam mo yun? Kung kayo sa mga buhayan, doon kayo sa mga buhayan, mag-ransack na magnakaw. O yung nananahimik na mga negosyante sa gilid-gilid. Kasi parang taliwas yan sa pinaglalaban natin, di ba? Hindi may tatama ng mali ang isa pang mali. Let's voice out, yes, but let us not be like them. Ulitin ko, hindi tayo magkakalaban. Ang may kasalanan, yun ang kalaban.